ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 5,000 pesos cash assistance alang sa tricycle driver sa Suluk, Davao del Sur gihatag na. Apan habal-habal drivers nasagol sa listahan. 17 pesos ngadto sa 19 pesos matag litro sa diesel ug 2 pesos ngadto sa 3 pesos sa gasolina ang laumang rollback sunod semana. Suod nga higala sa Dabawenyo artist nga si Tanya Gaysanuli, gikumpirma nga obra sa higala ang painting nga gipakita sa impeachment proceedings. Napulo ka miyembro sa Dawla Islamia Maute Group patay sa engkwentro tali kasundaluhan sa Marantao, Lanao del Sur. Og 8 anyos nga babaeng atleta nag-viral gumikan sa makabilib nga performance sa sport nga arnis sa Sultan Kudarat. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Sa nagpadaing rollout sa cash assistance alang sa tricycle driver sa Davao Region, ulahing nahatagan ang mga driver sa Suluk, Davao del Sur. Sayron tang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, 125 ka beneficiaries nga mga kwalipikadong tricycle drivers ang anaa sa Suluk, Davao del Sur alang sa 5,000 pesos nga cash relief assistance. Kana giapod-apod karong adlaw. Ani ang report. Pinakauna nga milinya ang tricycle driver nga si Norman sa Municipal Gym sa Suluk, Davao del Sur kaganihang buntag. Kini alang sa payout sa 5,000 nga cash relief assistance sa DSWD. Bit-bit niya ang printed copy sa iyang driver's license o certification nga gi-issue sa municipal government. Ang ayuda igasto matud pa niya sa inadlaw niya nga panginahanglan sa pamilya. Labi na nga nagtipid sila gumikan bisan nag-rollback mahal daw gihapon ang pagpatubil dako ang makaltas sa kita. Ako kayo na siya tabang ma'am kay sa amuang kuan pati yung mahalas mga kuan karon ma'am oy nga gasolina. Katabang pud sa amuang pamilya. Kay kuan man kanang maura man among trabaho gyud makaya na mo. Apan dunay nasagol sa listahan nga habal-habal driver nga dapat mga tricycle driver lang sama ni Romelito. Ang amo gyud ani gisubmit na mo sila kay kasi considering nga common carrier sila lagi ma'am. Common carrier driver habal-habal. So gisubmit na mo na siya like last year. Separate gina siya sa pedicab. Accidentally nasagol sila karon sa master list. So 125. Yes ma'am. So unsaon man na sir? Muna amang ibalik-balik ma'am nga dili ko sila pwede na ma-release karon. Pero ang problema daw sir is dili karon ang schedule sa habal-habal. Wala pa'y tubag ang DSWD niini. Kagahapon malapuson nga nahatagan og cash assistance ang mga benepisyaryo sa Matanao samtang ang payout sa Hagunoy ug maipahigayon. Sa kinatibukan, kapinlibo ka drivers ang makapahimulos sa nasangpit nga tulo ka munisipyo. Kahinumduman nga giuna sa ahensya ang mga lungsod alang sa unang batch sa distribusyon nga miabot sa 62.9 million pesos samtang kagahapon gisugdan sa munisipyo sa Davao Region. Una sa Davao del Sur. I-anunsyo lang daw sa DSWD ang schedule sa ubang lugar. Sara, para sa mga PUJ, taxi drivers, ug uban pang PUV drivers, ang schedule sa Davao Region tentative, April 28 to April 30. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Sa mga motorista, good news. Tungod posibleng moabot sa 19 pesos ang rollback matag litro sa diesel ug 3 pesos sa gasolina sunod semana. Base sa Mean of Platts Singapore kon MOPS Trading sa milabay nga 4 ka adlaw ug foreign exchange averages, gibutyag sa oil industry source ang posibleng rollback sa diesel ug gasolina sunod semana. Gibada-bada ang moabot sa 17 pesos ngadto sa 19 pesos ang rollback sa diesel matag litro. Samtang 2 pesos ngadto 3 pesos matag litro ang rollback sa gasolina. Ang MOPS ang average daily price assessment sa refined petroleum products sama sa gasolina ug diesel nga gitrade sa Singapore nga regional hub alang sa Asian oil trading. Ginaanunsyo sa mga kumpanya sa lana ang pinal nga price adjustment matag adlawng Lunes o ginapatuman pagkaugma adlawng Martes.
Nadakpa na si kanhing Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Mao kini ang gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos nga nakadetain na si Ko human kini mitabok sa Czech Republic nga walay dokumento. Ana kini karon sa kustudiya sa Czech authorities ang kanhi kongresista. Nakig-alayo na ang gobyerno sa Pilipinas sa Czech Republic nga masunod ang tanang legal nga paagi aron makauli si Zaldico sa Pilipinas sa daling panahon. Si Zaldico ang usa sa 16 ka akusado nga may kalambigitan sa substandard nga flood control projects sa Nauhan Oriental, Mindoro. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Suod nga higala sa Dabawenyo artist nga si Tanya Lee gikumpirma nga obra sa iyang higala ang painting nga gipakita sa impeachment proceeding niadtong adlong Martes. Imposible usab nga mahimo kining scholar ni Ramil Madriaga tungod ilado kining negosyante nga nanag-iya og malls ug hardware chain sa nasod. Ani ang dugang detalye. Sa Committee on Justice hearing sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte niadtong Martes, Abril 14. Usa sa kontrobersyal ang gipakita nga pictures nga naka-attach sa supplemental affidavit ni Ramil Madriaga aron pa matud-an nga suod silang higala sa bise. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Nakurat ang usa ka negosyanteng taga Davao nga si Brian Lim ug suod nga higala sa artist sa migawas nga painting sa impeachment proceedings. Gilayon ni ining gitawagan ang Dabawenyo artist o gikumpirma kung maubagyod kadto ang iyang painting nga gihatag kang Vice President Sara Duterte. Moto nagkuhan po is not yours, Cesar. Ningnan pagin ako, is a kidnapper. Mali po na eh. Kidnapper and scammer ang tato. I gave it straight to Sara. Mao na ni ihang murag ihang matawag ba ni mo ni COA or lahi po siguro. Kanyo? Type of posts and dates. Ang matuod di ay nga artist mao ang Dabawenya nga si Tanya Gaisano Lee. Ang artist manggod is nana siya mga notable style, no? So nakita na ko sa kuan, mao to akong gi-text dayon si Tanya kay family friend man kuan. Gi-text na ko kung iyaha ba gyud ang painting. Tubag siya 100,000%. Inko, gibaligya na nimo kay Madriaga. Inko kaila mo ni Madriaga. Iyon siya dili oy ako na gihatag kay Inday Sara. Sa gibutyag ni Ramil Madriaga sa iyang supplemental affidavit nga scholar daw niya sa Laguna ang artist sa maong painting. Matod ni Brian Lim, iladong negosyante si Tanya Gaisano Lee. Asa nga scholar no? Asa nga kuan? Scholar lang dito. Di, taga Laguna. Sus. Maski pag tibuok Laguna paliton ni Ma'am Tanya. Dili na siya, kuan na si Tanya hobby na nagsugod na sa hobby na niya until nahon na siguro niya nga kuan. May na po'y talent yun. Pagkahapon usab sa maong impeachment hearing sa House Committee on Justice, nagpagawas og statement ang Dabawenya artist sa iyang official social media account nga iya ang maong obra. Karon, migawas nga si Tanya ang naghatag, di man niya ma-refute yun na. Unsaon niya pagkuan nga muates mo si Tanya iyahan, na siya'y resibo, na siya'y kuan. Karon unsa na po diyang gipangingon nga daily abot unsang lahay na po ilang version karon. Sa art gallery dinhi sa Davao sa maong Dabawenya artist, makita sab ang daghang painting nga susama ang style sa migawas sa impeachment proceedings. Siyempre, nituog yung ko kay Tanya, kay ngano mamakak man siya. No? So, yung ko wala, bot-bot yun din si Madriaga. Kauban si Jojo Solarte, Sara Hilomen Velasco. 1. Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao.
Usa ka 34 anyos nga babae nga igo lang unta mo bisita sa iyang napriso nga bana sulod sa Cagayan de Oro City Jail ang dakpan human nakuhaan og gituuhang shabu. Ani ang report. Sikop sa mga otoridad ang usa ka 34 anyos nga babaeng si alias Lenlen. Human gisuwayan niini pagpalusot ang kapin 12 gramos sa gituuhang shabu sa pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology kon BGMP sa Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City pasado alas 9 sa buntag adlong Huwebes. Sumala sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory nga mobisita daw unta sa iyang bana nga PDL ang maong babaeng suspect apan dihang gipailawom kini sa standard body frisking procedure. Nakitaan matud pa siya og kadudahang butang sa iyang private part. They asked for consent if they could conduct a strip search, and this said individual po sir is ni consent man sad, and there they saw what they believed is illegal contraband, and immediately upon this sir is nag-coordinate na sa atong Philippine National Police and barangay officials for proper documentation. Nakuha matud pa gikan sa suspect ang dili moubos 12.5 grams sa gituuhang shabu nga balor 82,000 pesos. Lakip sab sa mga nakuha ang mga drug paraphernalia ug mga sigarilyo. Sa karon nakakustudiya na sa kapulisan sa Lumbia ang maong dinakpan kinsa mag-atubang og kasong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala pay pahayag ang suspect. As for our mga dalaw sir, we encourage them to adhere sa among standing policies, yes, regulations diri sa sulod sir, to ensure nga smooth ilang pagsulod, and to sa among side po sir, we could uphold the integrity sa among jail facilities. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nasunog ang dakong bahin sa usa ka resort sa Lake Cebu South, Cotabato. Mihungaw nga gas sa LPG nagpasabot daw sa maong sunog sumala sa BFP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Kini ang maanindot og iladong suroyanan nga resort sa Barangay Poblasyon Lake Cebu sa South Cotabato. Apan ang maong resort gilamoy sa kalayop. Pasado alas 4 Biyernes sa kadlawon. Nasunog dinhi ang front area nga langkuban sa receiving area, souvenir shop, Tiboli Hall, lakip ang kusina. Gilayon kining girespondihan sa kabomberohan. Nadeklara kining fire out halos usa ka oras. Hinuon walay angol sa itabo. Matod sa BFP Lake Cebu, nga matod sa witness, nagsugod ang kalayo sa wala nga bahin sa receiving area. Apan midako kini human mihungaw ang gas sa usa ka tangke sa LPG sa kusina nga tapad lang sa receiving area nga nasunog. Nakaklose na po ang LPG, but since na-expose siya sa heat, talaga pong naghanap ng mapag-iskipan or malalabasan yung pressure na nandoon sa loob ng tangke. Padayon karon ang ginahimong investigasyon sa BFP sa unang tinubdan sa sunog. Ginasuta pa ang kinatibuk-ang danyos. Ginakuhaan pa sab og pahayag ang tag-iya ni ini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Siradaan ang buhangin underpass sa Davao City sulod sa 30 ka adlaw aron ayuhon ang drainage sa lugar ug malikayan ang pagbaha sa lugar panahon nga mubunok ang kusog nga ulan. Ani ang report ni John D. Esteban. Ayuhon ang drainage sa underpass sa buhangin sa Davao City kini aron dili na magbaha sa maong dapit, ilabi na o galing mukusog ang bunok sa ulan. Busa gibutyag sa Department of Public Works and Highways kon DPWH 11 nga siradaan kini sugod unyang alas 9 sa gabi April 17 hangtod May 17. So kinang i-reconstruct na to, i-improve na to ang drainage dito sa ubos aron wala na flooding na may tabo. Gilauman ang pagkakulgot sa dagat sa trapiko apan dunay ipatuman nga traffic scheme ang Davao City Transport and Traffic Management Office. Kay para matanaw nato ang volume sa mga sakyanan, kay close man gyud ang underpass both side nga i-repair siya. Katong gikan sa south going north, dili na sila mo left turn dire kung padulong siya og Kabantian, padulong siya og Tigato, dili na siya mo ari dire sa Milan, kundi dito na siya sa bypass. So kung gikan ka dito sa south, kung padulong kag Tigato og unsa ni kining Kabantian, dito ka na diretso mo left turn sa bypass road sa Tigato.
Nangayo og dugang pagsabot ang DPWH sa motorista alang sa rehabilitasyon sa mong drainage ug malikayan na ang pagbaha sa lugar panahon nga mulan. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. Napulo ka mga miyembro sa Dawla Islamia Mauti Group ang patay sa engkwentro tali kasundaluhan sa Lanao del Sur. Ani ang report? Patay ang napulo ka mga notadong miyembro sa Dawla Islamia Mauti Group. Lakip ang ilang leader nga si Amirol Mangurangka alias Usman. Human ang dugoon nga engkwentro tali kasundaluhan sa barangay Bangapantar, Marantaw, Lanao del Sur, pasado alauna sa kadlawon, adlong Biyernes. Sa inisyal nga report sa kasundaluhan, misukol matod pa ang grupo ni alias Usman dihang mag-serve unta og warrant of arrest ang kasundaluhan batok sa mga miyembro sa DI Mauti Group. Sila sab matod pa ang responsable sa pagpang-ambush sa kasundaluhan sa Munay, Lanao del Norte niadtong January 2026. Diin upat ka mga sundalo ang patay. Si residential area, yung bahay na tirahan is parang abandoned na because yung may-ari ay matagal na nawala. So inoccupied na. We are still tracing yung sino yung may-ari ng bahay at anong rason bakit nandun sila. Lakip sa namatay ato sa engkwentro ang upat ka mga babaeng miyembro sa DI Mauti Group. Na-recover sab sa mga otoridad ang 5 ka mga pusil. Lakip ang usa ka M16 rifle, M4 rifle, M1 Garand ug usa ka revolver. Nakuha sab gikan sa mga suspect ang usa ka hand grenade ug kagamitan sa paghimo og improvised explosive device kon IED. Hugot nga seguridad ang ginapatuman karon sa tibuok probinsya sa Lanao del Sur. Para sa mga para sa mga kababayan natin dito sa Lanao, na sana tuloy-tuloy na ma-enjoy na natin yung katahimikan sa probinsya. Focus po tayo sa development. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gilauman sa Mindanao Development Authority o MINDA nga maresolba na ang bangi sa Nordeco ug Davao Light aron magpadayon ang kalambuan sa mga lugar nga apektado niini. Ade report ni John D. Esteban. Nanghinaot si Mindanao Development Authority Assistant Secretary Romeo Montenegro nga maresolba na ang bangi tali Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco ug Davao Light and Power Company. Kini taliwala sa isyu sa teritoryo o pagpanag-iya sa mga aset sa kuryente, ilabi na sa Samal o pipila ka bahin sa Davao del Norte. Ang sitwasyon nagpabiling tensyonado kay managlahi ang baruganan sa duha kabahin sa legalidad sa operasyon. Ang way forward ang ginatanaw nato nga resolution of this because ang agenda lang ni Minda is for services to be made available to these areas in terms of the kind of electricity services that will warrant the entry of more investors to build processing centers, to create more industrial hubs in the province, for instance, or in southern Mindanao. Giklaro ni Asek Montenegro nga wala siya gipaboran sa duha. Puro ko kung sino nasa balaod. Okay. Oo. What is being provided, put forward by the law, I think it's no longer a matter of whether or not I favor it, but it is something that should be implemented because it's what in the law. Now, if at any given time there's still leeway and opportunity to seek legal redress from the other party affected by that law, then that will continue to be accommodated. Ning bago lang, gitake over sa Davao Light ang asset sa Nordeco sa Samal ug Tagum City sa Davao del Norte. Sumala sa Davao Light, nagbase lang sila sa mando sa korte nga nagsubay sa Republic Act 12144 nga nagtugot kanila nga mapalapdan ang ilang prangkisa. Apan sa bahin sa Nordeco, doon na sila illegal nga katungod sa operasyon kay pwedeng mag-coexist. Hinuon ang DLPC abli gihapon nga may kipagdialogo sa Nordeco alang sa hapsay nga transisyon. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Nagpahimangno karon ang Bureau of Fire Protection sa saktong paggamit sa LPG aron malikayan ang aksidenteng susama sa pagbusikad sa usa ka balay sa Dasmariñas, Cavite nga gumikan sa LPG. Ani ang report?
Nakuhaan og video ang pagtayog sa sulod sa usa ka pribadong subdibisyon sa barangay Salawag sa Dasmariñas, Cavite. Human ang kusog nga pagbusikad sa usa ka balay. Nagresulta kini sa pagkasunog nga halos usa ka oras ang pag-apula sa kabumbiruhan. Duha ka tawo nga anaa sulod sa balay ang patay. Nadamay sab ang silingang mga balay ug kabtangan. Sumala sa barangay, base sa gibutyag sa tag-iya kanila nga nagpahilo na og namintura sila sa tangke sa nagkadayang LPG dihang nahitabo ang insidente. Padayon ang investigasyon sa otoridad. Mga kapuso, dunay pahimangno ang Bureau of Fire Protection alang sa luwas nga paggamit sa LPG tank. Siguraduhong sirado ang regulator sa tangke pagkahuman og luto, una matulog o kaha mubiya sa inyong balay. Aron masuta ang kondisyon sa LPG tank, trapuhan ang hose ug valve niini gamit ang tubig nga dunay sabon. Kung dunay bula, pasabot, duna kini hungaw. Kung dunay matimahuan nga hungaw, ayaw pasigaa ang suga sa balay ug ayaw paggamit og dikuryenteng appliance aron malikayan ang pagsilaob. Ablihan gilayon ang mga bintana ug pultahan alang sa ventilation. Kung misilaob sabang LPG tank, ayaw pagpanik. Pagkuha og basa nga panapton o kini ang gamiton aron mapalong ang kalayo dayon isirado ang valve. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Gikabiliban online ang usa ka 8 anyos nga batang babae nga atleta gumikan sa gipakitang kahanas niini sa sport nga arnis aton sa Soxargen Regional Athletic Association meet sa Sultan Kudarat. Ato siyang ilaylahon sa report ni Efren Mama. Gamayon, apan dunay angas, abtik ug makabilib ang defensive moves. Kini ang gipakitang gilas nining 8 anyos nga batang atleta sa dula nga arnis atol sa Soxargen Regional Athletic Association Meet 2026 sa Sultan Kudarat ning Bag-uhay lang. Ang maong performance miani og palakpak ug kahugyaw sa mga manan-away lakip na sa mga netizen online. Meet Princess Saina Sepi, grade 2 pupil sa Takurong Pilot Elementary School sa Takurong City. Nakaangkon kuno kini og gold medal sa double weapon ug espada idaga category, lakip silver medal sa single weapon category sa arnis atol sa maong event, kauban ang laing duha pa ka mga kaubanan niini nga grade 6 nga batang atleta. Lahat ng hinahanap sa isang arnisador ay kanyang naipakita during sa kanyang performance sa individual event and synchronized event. Wala katuo ang atleta nga si Princess Saina, lakip iyang ginikanan nga mo trending kini online. Masaya po. Salamat Papa kay ginasuportahan mo ako. Masaya kami kasi nakita yung galing niya at saka yung paano siya maglaro ng arnis. Inspirasyon sab ni Princess Saina ang iyang kuya nga usasab ka arnis player. Since daycare po siya, nagumpisa po siya ng arnis kasi yung kuya po niya naga-arnis din. Doon siya nakumbinsi na pasukin ang larong arnis po. Nagpasalamat sab ang ginikanan ni Princess Saina sa trainer ni ini nga usasab ka gold medalist sa dula nga arnis sa Palarong Pambansa 2018, ang criminology student nga si Stephanie Liza Mones. Madali siya turuan, sir, kasi sa umpisa pa lang nang parang nalaman mo na nga sigido gid ang bata na makatuto. Sa karon padayon ang training ni Princess Saina ug ubang atleta alang sa umaabot nga national competition. Ang arnis ug ubang klase sa sports importante matud pa sa holistic development sa mga bata. Busa importante nga suportahan sab kini. Kinakailangan po kasi kailangan maging balanse po ang kanilang yung development ng ating mga kabataan para malayo po sila sa mali o sa droga particularly. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Pabiling nag-una gihapon ang GMA Network pag-abot sa total view sa telebisyon ug sa YouTube. Gipasigarbo kini ni GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag sa Unstoppable 2026 trade event. Matud ni Maralag, ang GMA Network ang dunay consistent higher average unique viewers nga nagatanaw og mas dugay. Base sa pagtuon kumpara sa ubang market sa Southeast Asia, ang Pilipinas ang nagpabiling market kung asa ang TV content ang padayong kusog ang viewership sa YouTube. Close to 5.2 billion views. And this has been going up
again and again. On an average per month, we're talking about 200 million views on GMA shows alone in YouTube. 70% of the total views of the top 25 TV content in YouTube are from GMA. That's 18 different shows. Alang sa mga kapuso nato diha nga ana sa running era, apil na og mudagan kauban ang inyong favorite kapuso stars karong May 30 sa Sparkle Run 2026. Pipila sa Sparkle Stars nga mosalmot sa pagdagan sila Alden Richards, Barbie Forteza ug David Licauco, Raver Cruz ug Liza De Castro. Dugang pa diha ang PBB Celebrity Collab Edition Stars ug daghan pa. Mag-register lang o kaha bisitaha ang official Sparkle pages o kaha ang Run Rio pages. Apil na mga kapuso! Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto ug karon, serbisyong tinuod lang. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.